Mainit na usapin kung legal ba na iharap bilang ebidensya sa impeachment trial ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni dating BIR Chief Kim Henares na humarap noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, naging issue na ito noon at kinailangan ng pahintulot ng Pangulo. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa o paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines na ang mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council na mga confidential din. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules.
Sa Lunes ito inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabina ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Kim Henares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabina nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.